Sa ito mga minamahal, tayo pong lahat po ay tumayo na para magbigay galang po sa banal na salita ng ating pong pinakamalapay noon. Ito po ay dadalhin ng ating pong beloved ordained preacher, kay Andy Binyas. Praise the Lord! Hallelujah! God bless you, the beloved Preacher Pervin. Manalangin po tayo. Opo na kilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa malaging gagawa sa higayon. Yata mo sa amo sa araw na ito, Panginoon, nga kami nakasamba sa iyo this middag service. Salamat, Lord, sa paglangis mo sa bawat yung tuning gawain. From Joyful Sulim, the Song of the Choir, Single, Youth and Finest, Panginoon, instrumentalist. Sa lahat ng magpatutuo, maraming salamat, Lord, sa pagbibigay na walang sawang nagbibigay. At sa mga sandaling ito, Lord, nagsusumamok sa iyo. Panginoon, sa pagdala ng mensahe mo, wala akong magawa pag wala ka. Kung aking karunungan, kalaman, ikaw malagay mga silta sa bibig ko, sa isipan ko. So natdalangin ng iyong propeta, our dearly beloved ng pastor, anoint me, Panginoon, to deliver love by message na bind sit and cast out hindrance, Lord, right now. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Balik sa tuling kuranan, mga minamahal, sa tupuan. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty belongs only to our loving God. The adoring Savior, I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, will stand on me that and the prophet of our loving God. And we always remember and treasure the blessed memories and golden teaching, beloved and Pastor Lino Almeida, no beloved children, and the whole Almeida family. Amen. And I greet also my beloved wife, my children, my co-preachers, my co-workers, to all of you, my dearest brothers in Christ, sa lahat pong mga webcast viewer natin na nanonood ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat o magandang araw po sa inyo dyan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody serve the Lord. Mga minamahal, makailan lang, itong November 1 and 2 ay ang buong daigdig ay sila po'y nag-celebrate o sila nag-alaala, sila po'y nag-commemorate sa ginatawag na All Souls Day o All Saints Day. Amen? Amen? Mga minamahal ka na mga All Saints Day ba? All Souls na Biblia ba yan? Mga minamahal, lahat yan sila ay sa tradisyon lamang. Amen ba? E pag sabi ni mo na All Saints Day, yan po mga minamahal sa atong reliyon na namatan ay ng pag-alaala. Ilag-alaala ang mga mabuting gawa ng mga santos sa unang panahon, mga minamahal. Ng mga martyr of Jesus Christ sa unang panahon, yan po ginatawag na All Saints Day. Yung All Souls Day naman, yung mga namatay na, yung mga kaluluwa, doon daw sa impyerno o doon daw sa sementeryo. Mga minamahal. Kaya iba doon, mamunta sa sementeryo, mga labos, pamilya, para magsindi, istoryahon doon, oy lola, nanay, wow, namimiss na kita, ilang taon na. Pero actually, makita mo doon, pansyon lang, nitso lang eh. Wala namang tira sa loob doon. Mga minamahal, ibang gani, ginanegosyo yan eh. Pag may namatay, wala nang libingan, ito lang yung kay lola eh. Pwede na libingan ng ibang tao yan. So, yun, tinin mo yung tradisyon, amen? Tradisyon na po yan, tudlo ng tao, mga tradition of men, mga haka-haka, katuruan lamang ng mga tao, mga minamahal. Pero sa Biblia, mga minamahal ating pag-aralan, ang tao po ay, adunay yung tao yung tawag na tatlo kaparti sa buhay. Amen? Man, a tripartite being. Tatlo po ang parte ng ating katawan. The body, soul, and the spirit. Palakpakan natin ang Diyos. Ang tanong dito, pag ang patay ba ay makapagpuri na? Hindi po. Amen ba? The dead cannot praise the Lord. So, sa Biblia nakasulat, can we make a conversation sa mga kaluluwa, sa mga souls? Ang Biblia po ay pinagbabawal yon. Then the souls will return. Ang mga kaluluwa ba, mga kalagba ay mabalik sa atong panimalay para magkamusta sa atin. Ito po lahat nakasulat sa Biblia. Kung totoo ba ay nakasulat o wala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal sa Biblia, ating basahin. Isaiah chapter 38, verse 18 up to 20. At Psalms 115, verses 17 up to 18. Ang patay ay hindi na po makapag-praise the Lord. Palakpakan po natin, Panginoon.
Kaya habang tayo buhay, kailangan malakas tayo mag-praise the Lord. Amen. Malakas tayo magpalakpak, malakas tayo sumigaw, malakas tayo magpupuri sa ating Panginoon. Dahil pagpatay na tayo, hindi tayo makapag-praise the Lord. Kaya samantalahin natin habang may hininga, may buhay po tayo na pinahiram ng ating Panginoon. Ito po'y ipagpupuri po natin, ipagsisigawan po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung hindi na tayo, pamatay na tayo, hindi na po tayo makapagpupuri. Kaya hindi pakibasa. Down. Libro sa Isaias, Kapitulo 38, versikulo 18 hangtod sa 20. Kay ang Siol dili makadaig kanimo, ang kamatayon dili makapasinugog kanimo. Sila nga manaog sa gahong dili makalaom sa imong kamatuoran. 19. Ang buhi siya magadaig kanimo. Amen. Ingon sa akong ginahimo ni ining adlaw. Ang amahan mupaila sa iyang mga anak sa imong kamatuoran. 20. Ang Ginoo andam sa pagluwas kanako. Tungod niini kami mag-aawit sa akong mga alawiton, inubanan sa mga tulunggon nga kinuldasan sa tanang nga mga adlaw sa among kinabuhi sa balay sa Ginoo. Amen. Pakibasa sa Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Isaias, Kabanata 38, ang talata ay 18 hanggang 20. Sapagkat hindi ka maaaring purihin ng Siol, hindi ka maaaring ipagdiwang ng kamatayan. Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makaaasa sa iyong katotohanan. 19. Ang buhay, siyang pupuri sa iyo. Gaya ng ginagawa ko sa araw na ito, ang ama sa mga anak ay magpatalastas ng iyong katotohanan. 20. Ang Panginoon ay handa upang iligtas ako, kaya't aming aawitin ang aming mga awit sa mga panugtog na kawad, lahat ng karawan ng aming buhay sa bahay ng Panginoon. Palakpakan Amen. po natin Diyos, mga minamahal. Sa lahat ng kaarawan ng ating buhay, dito tayo sa bahay ng Diyos ay purihin natin siya. Ang buhay lang, buhay daw, ang magpupuri sa Diyos. Yung mga tao sa ibaba, sa Siol, sa hukay, mga minimal, hindi na po sila makapagpupuri sa Diyos. Hindi sila makaakyat, hindi sila makapag-awit sa Panginoon. Kaya tayo mga buhay, sabi dito, kaya aming awitan ng aming mga awit, at sa mga panunugtog na gawad. Lahat ng karawan ng aming buhay sa bahay ng Panginoon. Lahat ng karawan ng iyong buhay ay dito po kayo sa bahay ng Diyos. Purihin po natin at pasalamatan ng Panginoon. Amen ba? Amen? Eh kung patay na tayo, hindi na tayo makapagpuri. Pag sa impyerno ka na, sa Siol, hindi ka na pwede magdiwang. Amen ba? Sapagkat hindi maaring purihin ng Siol. Ang Siol meaning libingan, impyerno. Hindi ka maaring ipagdiwang ng kamatayan. Yung namatay Kristo ng makasalanan. Hindi na siya pwede magdiwang, mag-celebrate. Amen? Amen? Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makakaasa sa iyong katotohanan. Ang buhay siya ipupuri sa iyo. Ang buhay daw ay pupuri sa iyo. Gaya na ginagawa ko sa araw na ito. Ang ama sa mga anak ay nagpapatalastas ng iyong katotohanan. Ang Panginoon ay handa upang iligtas ako, sabi ni Isaiah. Kaya't aming awitin ang aming mga awit sa mga panugtog na gawad. Lahat ng karawan ng aming buhay ay sa bahay ng Panginoon. So maminamal ang buhay natin sabang buhay po tayo. Bigyan natin ng halaga ang ating buhay na sa araw sa bahay ng Diyos palagi ating purihin ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag namatay na yung tao, wala nang silbi ang ating buhay. Yung mga naging positibo sa COVID-19, kawawa ang buhay. Gikremate, sinunog, naging balik sa abog. Wala. Mga labuan, sino makapagdiwang na maayos, hindi palapitin. Grabe ang buhay.
walang kabuluhan ang katawang ito sa lupa. Hindi natin pwede pagbibigyan pansin palagi ang ating buhay katawan sa lupa. Ang pagbibigyan diin natin dito sa lupa, ng ating buhay na to, sa bawat karawan ng ating buhay, nandito tayo sa bahay ng ating Panginoon. Purihin natin, awitan natin ang ating Panginoon. Sa lahat ng mga instrumento, gawad ng mga panunugtog, purihin natin ang ating Panginoon. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag namatay tayo, walang silbi, ilibing ka sa katawan mo sa libingan. Kaya ano pang silbi, pupuntahan ka pa doon ng labwas mo pagdating ng All Souls Day. Oy, kuya, ate, nanay, wala na doon. Wala na. Dahil buo na yun sa alikabok, wala yun. Nitso ang natira, mga minamahal. Negosyo ng sementeryo yan. Kasi in our government, because of democracy, ililibing talaga yung tao. Pero sa Biblia spiritually, wala ng kabuluhan yung ating katawan. Pag ang tao namatay, walang Kristo, automatic, makasasala, Sheol, impyerno ang pupuntahan. Kaya yung taga-Sheol, impyerno, hindi na makapagpupuri sa Diyos. So walang silbi yung ating katawan. Pero sabi naman nila, ibang mga tao, pero kawawa naman daw yung mga pamilya natin, loved ones, alalahanin na lang natin. Yung ating alalahanin, yung pangalan na lang. Nga, RIP. Amen? Pangalan ng loved ones natin. Pupuntan din natin doon para hindi na manakaw yung libingan ng ating mga loved ones. Pag wala nang nagpupunta ron, basi kalkali nila tapos libingan ng iba, negosyuhan. Tag 7,000 pabala ng pagpagawa ka ng libingan. Makapira pa yung taga-sementeryo. Amen? Pwede natin linisan lang yon, pinto-pinturahan, alisin ng mga sagbot para makita palagi. Yan, pag makita mo yung pangalan ng labwas mo. Pero hindi tayo pwede magluhod-luhod doon, hindi tayo pwede magsindi-sindi kandila doon, hindi tayo pwede mag-istorya doon, mga bawal makipag-istorya sa mga patay. Amen? Kaya habang buhay tayo, itong may silbi. Palagi tayo sa bawat karawan ng ating buhay, dito tayo sa bahay ng ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Amen? Iyon ang tanong. Pwede pa kausapin yung mga kaluluwa? Basahin natin sa Biblia. Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Pwede pa kausapin doon sa sementeryo. Mga minamahal, pakibasa. Libro sa Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 5. Kaya ang mga buhi, nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay, dili na may balo sa bisan unsa. Ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan, hikalimtan. Amen. Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 9, ang talata ay 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Palakpakan Amen. natin Diyos. Yung lahat na alaala natin, nakalimutan. Patay na eh. Kaya anong pangalalahanin mo doon? Makausapin mo sila? Wala na. Amen? Ang mga buhay, alam natin, tayo po'y mamamatay. Pero may pangako ang Diyos. No, kung maglingkod kasi ng mainit, sincero, hindi ka dadaan ng kamatayan. Balikan tayo ng Diyos, buhay during the rapture. Amen? Amen? Yun pong ating i-desire. Mga minaman, na paglingkuran natin Diyos sa bawat arawan ng buhay natin. Dito tayo sa bahay-sambahan. Napurihin natin palagi pa maging mainit tayo. Yung paluluwa natin, espiritu, ay kailangan maging banal ito, maging matuwid sa harapan ng Diyos. Upang pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Pag tunog ng trumpita, the last trump of God will sound with the shout of the archangel. Lahat tayo magising, makarinig tayo at magbabago ang buhay natin. Ang atong katawan ito ay madunot na katawan, mawala ito. In the moment, in the twinkling of an eye, we shall be changed. Mag-change tayo. This corruptible body
mortal body will be changed into immortal body. Maging incorruptible. Lilipad tayo sa kalangitan. Hallelujah. I-rapture tayo ng Panginoon. Hindi ka na. Sabi, where is the grave? Where is sting? Where is death? Wala na. Walang kamatayan, walang kahirapan, walang libingan. Bakit? Buhay tayong kukunin ng Diyos dito sa lupa. Pagbalik ng Panginoon. Amen? Kaya pag namatay ng tao, wala nang alaala. Ano pang alalahanin mo doon? Wala na. Patay na. Tapos na ang lahat ng bagay. Bayad na yung mga alaala. Kaya habang tayo buhay, ating paglingkod na alalahanin natin ang kabutihan, kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Araw at gabi, alalahanin na. We have to meditate and remember and commemorate, hallelujah, the goodness and the graces of life, of God in our life. Alalahanin natin how God changed our life, heal our sickness, solve the problem, answers the prayer, protecting us from any trouble and any evil days darating sa ating buhay. Alalahanin natin yun. Nung sa oras sa masama na araw, linigtas tayo ni Diyos. Pag namatay tayo, wala nang alaala. Amen? Itong alalahanin natin na nandito tayo sa gawain ng Diyos, pinagpala tayo. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen ba? Ngayon, babalik pa ba yung kaluluwa ang namatay na? Eh sabi nila, pag-araw daw ng kalag-kalag, may nagpaparamdam si Lolo. May nagluluto sa kusina. Amen? Amen? Mapasok sa kwarto, parang may nagpaparamdam. Sabi, nagpaparamdam eh. Totoo may kaluluwa nagpaparamdam. Anong sabi ng Biblia? Pakibasa. The book of Job, chapter 7, verse 9 up to 10. Libro sa Job, Kapitulo 7, versikulo 9 hantod sa 10. Sama sa panganod nga mahurot ug mapapas, mauman usab ang manaog ngadto sa Sheol, dili na mobalik sa ibabaw. Amen. 10. Dili na siya mobalik sa iyang balay, ni makaila pa kaniya ang iyang pinuyanan. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Job, Kabanata 7, ang talata ay 9 hanggang 10. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi na aahon pa. 10. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Siya hindi na babalik sa kanyang bahay. Hindi na siya makikilala. Paano sabihin ng mga paparamdam? Ito, siya hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman paman niya ang kanyang dako. Hindi niya alam yung kanyang lugar eh. Ni malalaman paman niya ang kanyang dako. Hindi niya alam yung kung saan galing siya sa pupunta. Paano babalik sa ating bahay? Yan, istorya lang yan ng mga ghost story para pang takot. Amen. Amen. Medyan, panaginipin ka pa ng demonyo eh. Panaginip, anak, namimiss na kita, kukunin kita bukas. Takot na takot ka na. Amen. Amen. May manuktok sa kusina, si tatay nagpaparamdam sa akin. Parang nalulungkot, nakita sa panaginip, nalulungkot. Parang inihintay na ako, sasama ka ba doon? Amen. Amen. Hindi tayo sasama, dahil bakit nauna na siya eh. Kung sa impyerno siya, sasama ka ba? Sa Sheol lahat ng sinag-usapan natin, walang langit. Ang ibig sabihin, yung mga tao na makasalanan, ang pagpatay, yung kaluluwa, sa impyerno na. Pinag-usapan doon, puro Sheol eh. Walang langit. Wala tayong nabasa nga galing sa langit. Puro sa Sheol. Sa ibaba, hindi na akyat sa taas. Ang ibig sabihin, pag ang tao na sa impyerno na, hindi na sa pwede akyat. Amen? Katulad ng istorya ni Lazarus at sa kanyang mayaman. The rich man and si Lazarus nga mahirap. Sa book of Luke chapter 16 verse 23 up to 39. Lista nyo na lang, kay mahaba yon. Luke chapter 16 verse 23 up to 31. Diba? Si Lazarus nga mahirap, pobre kayo.
Nagkapakalimos, maraming sugat-sugat ang katawan. Hallelujah. Doon nanunuktok sa gate ng mayaman, humihingi ng pagkain. Ngunit ang binibigay ng mayaman, yung mga mumuho na lang nahulog sa kanyang lamisa, sa kanyang kinainan. Sabi niya kay Lazaro, pamuniton mo na. Pamulutan yung mga mumuho. Yung mga aso, dinadilaan yung kanyang mga sugat. Kawawa si Lazaro. Ngunit dumating ang panahon na namatay si Lazaro, namatay din ang mayaman. Ang Biblia nagsabi, si Lazaro nung namatay, mga minamahal sa lupa ang kanyang physical, hallelujah, ang kanyang kalag, dinala sa langit. Amen. At ang mayaman namatay din, sinundo ni Mr. Kamatayan, tinapon sa impyerno. At ang Biblia nagsasabi, pag doon ka na sa impyerno, butas, bungaw kung sa Bisaya. Nga mayroong ang makita, pag doon ka sa impyerno, ang nagatabon doon ay ginatong na fixed gulp na parang salamin. Na doon ka, pag sa impyerno ka, makita mo yung sa langit. Nakita ng mayaman si Lazaro sa sabak in the bosom of Abraham. At si Abraham ay maligaya. Tuwang-tuwa, nakaputi. Yung mayaman sa lupa, magandang buhay. Mayabang, puro pira, matindi. Si Lazaro kawawa, pinagtawanan. Yung mga mumuho, pinapapulot sa lamisa, hindi mo na makabigay ng kanin. Mga minamahal, naging baliktad. Si Lazaro na mahirap, pobre ng lingkod sa Diyos. Nung namatay siya, siya po'y comforted sa piling ng Abraham. Napakaligaya. Amen? So nagpatunay na may langit o impyerno ang Luke chapter 16, verse 23 up to 31. Anong sabi ng mayaman? Lazaro, amang Abraham, pwede ba utusan mo si Lazaro? Nga isa-usa malang niya ang kanyang tudlo sa tubig, daliri, upang mapatuluan lang naman ang bibig bakba ko kay kining lugar, grabe kainit. At kung pwede mababa sa lupa siya, para yung 5 kong kapatid, mapritsingan, mapangaralan niya, tatanggap sa Panginoon yung Diyos upang hindi sila pupunta katulad sa lugar na yun, nandito ko nagdudusa. I am tormented in the flame. Anong sabi ni Abraham? Noon pa, may mga preacher na. Andun na yung mga propeta sa unang panahon, nangangaral ng Ebanghelyo. Nagpatotoo sa iyo nga may Diyos nga buhay, apan hindi mo tinanggap. Dahil ang itinanggap mo yung kayamanan mo ngayon, katulad kay Lazaro. Ngayon, si Lazaro maligaya, ikaw napakahirap. Pag doon ka na sa impyerno, paano ka makakyat? Ay may sirado. Lalo pag sa langit ka na, bakit bababa ka pa? Amen? Amen. Baka mamaya matisod ka pa sa baba. Maslide ka pa. Amen. Dito na ako sa langit. Hindi na ako bababa. Kung bababa man, baka pangaralan ko na lang yung aking mga labuas na matigas ang ulo. Pero hindi rin pwede. Kaya sa Biblia, ang sa langit, di rin bababa. Ang sa impyerno, hindi rin makiat. Kayo lang tayo mapuan. Tapos na ang lahat nating ginawa. Kaya habang dito tayo, may panahon ng mapaglingkuran ang Diyos sa sa puso. Gawin natin sincere. Magpakabanal tayo. Magsamba tayo, maging sincere tayo. Magbigay tayo. Talikuran natin yung mga kasalanan ginagawa natin makinaan dito sa lupang ito. Hindi po biro ang pupuntahan natin. Langit o impyerno. Dalawang eternity. Eternity in hell, damnation in hell, forever, in the lake of fire, where worms die that and fires never quench. O dito ka sa langit, hallelujah, hindi maputol ang kwerdas sa kalipay. Hallelujah, kagalakan doon mga minamahal. Walang problema, hallelujah, no more tears, no more night, no more sickness, no more pain. No more torment. You are happy forever. Araw-araw maligaya ka. Kapiling mo ang Panginoon at ang mga anghel. Hallelujah. Sa impyerno, araw-gabi, sabi ng mayaman, I am tormented here in the flame. Tormentado siya sa apoy. Kalayo. Mga minamahal, sabi, may uod pa na hindi mamatay. Where worms died not and fires never quench. Kaya mga hindi basta-basta. Wala nang alaala sa lupa yung mga namatay na tao. Yung alalahanin ng Diyos, yung buhay ka pa lupa na naglilingkod, nagpupuri ka sa Kanya. Ang mga pagpupuri natin, pagserbisyo natin sa Kanya, paglilingkod natin, yan po ang marinig ng ating Panginoon. Yan po ang alalahanin niya, pakinggan niya tayo because the Lord inhabit the presence of His people. He hear the cry and prayer of the people.
Pakinggan tayo ng Panginoon. Hallelujah. In the righteous cry, the Lord hear it. Ang mga matuwid pag umiyak, ang Diyos ay makinig sa atin. Kung yung mga namatay na tayo, lalo sa impyerno, wala nang alaala ang Diyos sa iyo. Wala na pakialam Diyos sa atin, mga minamahal. Dahil napos na ang ating buhay sa lupa na pinahiram ng Diyos sa atin na dapat paglingkuran natin ng Panginoon ng taos puso. Kaya mga minaluwag tayo magbibiro sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo pinagpapalan Diyos, totoo ang Diyos buhay natin. May langit o may impyerno. Hallelujah. Maglingkod din taos puso, tapat sa ating mahal na Panginoon. De totoo po ang ating pupuntahan. Kawawa ang mga tao na hindi nakikilala kay Kristo. Tuwing November 1, November 2, busy pupunta sa sementeryo, kawawa, hindi na alam. Anong gawin na doon sa sementeryo? Wala nang alaala, sabi ng Biblia. Wala na doon. Ang nakita mo doon, simento na lang, halublak, pangalan ng pamilya, loved ones na natira. Wala na sila doon. Bakit? Kalansay na. Wala na. So ano pang gawin mo doon? Sindi-sindi ng kandila. Dala ka ba ng mga pagkain doon? Dala ka ng inuman doon. Iba nagpatayan. Mabuti na nagpandemic. Kaluban pa rin. Kaya kung wala pa mag-pandemic, ang mga tao hanggang umpisa pa lang hanggang November 1, 31 hanggang doon na dito na sementeryo. Magpatayan pa, mag-inuman pa noon. Magdruga pa sila. Salamat naman. All things sure together for good. Maganda rin pala pag may mga crisis eh. Amen? Kita mo, siradong sementeryo, walang nalasing, walang balita na nalasing, walang nag-away, walang nagrambol, walang nagsaksakan. Wala. Sa tahanan na nila. Pwede naman pala hindi ka mag-celebrate. Amen? Itutunan ng Biblia, wala ka naman na i-celebrate eh. Wala ka naman alalahanin kay tapos na ang alaala ng tao pag namatay na, lalo pag sa impyerno ka. Pero pag sa langit ka, napakaligaya na. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sino gusto ng langit? Sino gusto ng impyerno? Walang gusto ng impyerno. Langit tayo. Kaya yung tatlong katawan natin na na-divide ito sa tatlo. Our body, sabi ng Biblia, Romans 12:1, present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God. For that is our reasonable service. I-present natin ating buong katawan, the whole body. Present our bodies a living sacrifice. Buhay nga sakripisyo sa Diyos. Holy, banal, acceptable to God. Karapat dapat katanggap-tanggap sa Panginoon. Because that is a reasonable service. Reasonable, yung ating katampatan pagsamba. Yung ating spiritual nga pagsamba, gawin natin yan. Sabi sa Biblia kanina, habang buhay ka, sa lahat ng karawan ng buhay mo, dito ka magpuri sa gawain, sa bahay ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Okay, basa, Romans 12:1-2. Ito pong gawin natin. Yung katawan natin, ano bang serbisyo ng katawan natin dito? Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 1 hangtod sa 2. Busa hangyoon ko kamo mga igsoon, tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan o ginangpunon sa Dios. Ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. 2. Ayaw kamo pagpahiuyon ining panahona sa kalibutan, kundili usbon hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron sa inyong masuta kung unsa ang maayo o ginangpunon o hingpit nga kaubuton sa Dios. Amen. Galog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 12, ang talata ay 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan natin Diyos. Ito po. Ito po nga part ng ating katawan. Napaka-importante ito. Amen? Everybody say praise the Lord. Yung katawan natin, mga minamahal, ito po ang ating ginatawag na senses. Ito po ang katawan natin.
Ito magbigay ng buhay sa atin. Sabi nga, baguhin mo ang sarili mo. At malaman mo anong kabubuton, ano ang kalooban Diyos na tama. So, in our senses of life, in our body, malaman natin kung paano natin baguhin ang buhay natin. At alam natin kung anong dapat iwasan natin, anong dapat gawin natin, tama ba o mabuti. Amen? Dahil buhay tayo. Present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God. That is your reasonable service. And be at yoke unequally to give to unbeliever. Huwag tayo makiiyon sa libutan, but be transformed. Transform, baguhin, by the renewing of your mind. Baguhin natin ang ating pag-iisip. To do, gawin, what is good, mabuti, and acceptable to God. Yun po. Ano nga control sa atin? Yung senses natin. Yung ating isipan. Yung ating tainga. Yung ating bibig. Yung ating puso. Yung ating ilong. Lahat ng senses sa buhay natin nandito. Kaya we can change our life. We can change our behavior. We can change our character. We can change lahat ng bahay. We can do anything. Nga ito po'y makapagpalugod sa ating mahal na Panginoon. Nga maiwasan natin kasalanan sa mundong ito. Nga itong manatili, nga fresh ang ating sarili buhay, nga hain, handog sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito pong gusto ng ating katampatan pagsamba, our spiritual service to our loving God. Kaya pag namatay ito, walang silbi na. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ang tao binigyan ng Diyos ng spirit. Body, spirit, and soul. Itong spirit na to, ito po ang nagkukontrola sa ating buhay. Nagbigay ng God consciousness to us. The spirit. Nasabi sa Genesis, Ecclesiastes chapter 2, chapter 12 verse 7, the spirit of God. Nga ito po ay nag-give breath sa atin. Ang espiritu ng Diyos, hinuyop sa atin. Breath from the Lord to our nostril upang tayo mabuhay. Amen? Amen? Di walang dahilan nga hindi mo mabuo ang katawan mo, maplastar, dahil meron tayo espiritu ng Diyos na nagbuhay sa atin. Amen ba? We have God consciousness. Meron tayong consciousness galing sa Diyos. Ito'y the ability to communicate with God. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos upang mabuhay. Bigyan tayo ng God consciousness. May consciousness tayo sa Diyos sa isipan natin by means of the Spirit na binigay sa atin ng Diyos upang tayo mabuhay. Ano ito? Ability to communicate with God. Abilidad para makapag-istorya tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Ngayon, ang tao linikha ng Diyos patay from the clay. Amen? Patay. Kaya, binigyan ng Diyos ng Espiritu para mabuhay. Din yung tao na galing sa clay na binigyan Diyos ng Espiritu upang mabuhay. Tinawag ato'y nabuhay at tinawag ito ay living soul. Buhay nga kalag. Nabuhay nga kalag. At kita ni ngayon, kita ang nabuhay nga kalag. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. And the man became a living soul. This is the union of the other two. Union ng katawan at espiritu. It is the part of a man above the body but beneath the spirit. Ito, the act as a medium between the two. Parang nag-act siya na mediator, mga minamahal, in the midway sa tao. So ano yon? Siyempre, dito yon. Yung ating damdamin. Amen? Kasi ang tao, pag walang damdamin, feeling patay. Kaya nakaroon tayo ng feeling, will, and emotion, damdamin, dahil nabuhay tayo. Pinagis Espiritu ng Diyos na binigay sa atin. Kaya tinawag tayo mga buhay na nakaluluwa. At kita yon. It serves as our personal body life. Kita ang mga kalag.
Kaya kita, ang sinasabi dito, the soul that sinneth shall die. Ang kalag na nagkakasala, mamatay. Mamatay tayo pag nagkasala. Doon yun itapon sa impyerno. Tayo, ang ating tawag na konsensya, man's consciousness. Dahil sabi dito, the soul gives man self-consciousness. The ability to be a personality. Kita. The ability to a personality. So binigyan ng Diyos ang kalag sa atin. The soul gives man self-consciousness. Mayroon tayong sariling consciousness. Kaya ang tao, pag wala kay konsensya, ano tawag sa'yo? Ha? Pag wala ka ng konsensya, naramdaman, anong tawag sa'yo? Ha? Sagot. Anong tawag sa'yo? Hindi nyo makasagot. Ha? Self-consciousness, a soul that came to a man is served as God, self-consciousness. The ability to be a person, kita, or personality. Kita yon. Pag ang tao lang konsensya, si Raulo yon. Amen. Amen. Bakit? Walang naramdaman. Walang feeling, will, kabubuton, an emosyon. Tayo yon. Ability to be a person and personality. Kaya tayo, pag magkakasala tayo, nang kita binuhay ng Diyos, we call that living soul. Pag nagkasala tayo, itapon tayo sa impyerno. Tayo ang kaluluwa kita, mamatay sa impyerno. Tayo magdusa doon. Kaya sabi nila, sabi ng istorya, yung ng mayaman, dito siya mayaman. Ang mayaman soul, doon na siya. Nagdusa sa impyerno, yung mayaman, yung kanyang personality, nagdusa siya. Gabing hirap doon. Naramdaman niya na yung init. Naramdaman mo kasi self-consciousness. Maramdaman mo doon sa impyerno ang kasakitan. Amen? Kaya sabi, the soul that sinneth, it shall die. Die. Death is synonymous to hell. Pag ang tao makasalanan. Kaya kailangan sikapin natin. Ngayong katawan natin ito, the body, nga dito ang spirit sumusulod. At dito kita mismo ang living soul, sikapin natin na ipresenta natin sa Diyos. Ito po'y bahain buhay, living sacrifice, holy, acceptable to God. Iwasan natin, mga minamahal. But be transformed, magbago, by the renewing of our mind. Mind, because we have a self-consciousness. To do, gawin natin what is good, mabuti, unacceptable to God. Ikaw, Kristiyano, pabalik-balik ka lang sa kasalanan. Pabalik-balik ka lang sa mga sanlibutan na ginagawa. Palagi ka na pinapangaralan. Mga minamahal, wala kang consciousness. Wala kang conviction. Palagi ka pinapangaral, huwag ka na manood ng email. Manood ka pa rin. Wala kang conviction. Wala kang emotion. Wala kang self-consciousness. Patay ka nga tao. Buhay ka pa, pero patay ka na. Just because of sin sa ginagawa mong kasalanan. Balik-balik ka sa bisyo, balik-balik ka sa libutan gawa. Mga minamahal, ikaw ang kalag. Pag namatay ka, itapon ka sa impyerno. Wala ka ng silbi. Mga minamahal, pagsasyol ka na. Kaya maging silbi lang to, atong buong buhay. We call this body, our personality is a living soul. Dahil sa Spirit of God na binigay sa atin upang tayo mabuhay. Pag namatay tayo, ang Espiritu ng Diyos na nagtagbuhay sa atin, babalik sa kalangitan. Babalik sa Diyos. Maiwan tayo. Pag wala ng Spirit ng Diyos, balik sa langit, ang tawag sa atin, dead soul, patay na tayo. Tayo nang husgahan ng Diyos sa lahat ng ginawang kasalanan. Itapon tayo sa impyerno kung hindi tayo karapat-dapat. Pero kung tayo karapat-dapat, binigay natin the whole body, perfect sa Diyos. Pagbalik ng Panginoon, rapture, isama tayo sa kalangitan. Hindi ka nadaan ng kamatayan. Manatili kang living soul, buhay. Naging incorruptible, naging immortal. Kukunin tayo ng Diyos dalhin sa kalangitan. Upang may silbi ang buhay natin sa lupa. This body
gawin natin ang kalooban ng Diyos. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, for that is a reasonable service. Hallelujah! Mga minamahal, ngayon nga buhay pa tayo, tayong may silbi sa Diyos. Huwag ka magpatamad-tamad sumamba sa Panginoon. Huwag kang patamad-tamad magpuri. Dahil habang buhay ka, kailangan purihin mo ang Diyos. Sabi ni David, ang buhay, buhay siyang aawit sa samba sa ating Panginoon. Dahil pagpatay ka na, hindi ka na makapag-awit pagsamba sa Diyos. Sikapin mo sa sandaling ito na madama mo ang presensya ng Diyos, na magbuhay sa ating spiritual na tutulog na kisang gisingin natin na sa presensya ng Diyos, mapuspos ka ng banal na Espiritu. Yes. Within myself, there's nothing I can do. Sing it, hallelujah. Open all I am and give myself completely, Lord Jesus. To you. Take my life. A living sacrifice. You know it's the least that I can do. Take my life. Hallelujah. A living sacrifice. Salamat, Lord. Holy and acceptable to you. I be content until I reach that place. Only till I am given up to you. Lord, wait till my make my desires your own. I long to give my everything to you. Take my life, take my life, take our life. A living sacrifice. Knowing it's the least that I can do. Salamat. Take my life. A living sacrifice. Who would have seen the good to you? Take my life, Lord. A living sacrifice. Knowing it's the best that I can do. Take my life. A living sacrifice. Acceptable to you. Holy and acceptable. Holy and acceptable to you. Hallelujah. Holy and acceptable to you. Sing it, hallelujah. Holy and acceptable to you, Lord, our body, soul, and spirit. Mga minamahal, sabi ng Biblia sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 23, let your body, soul, spirit be holy, holy and without blemish until the coming of the Lord. Ilang lang daw sikapin natin ating buong katawan. Our whole body, soul, and spirit will be holy, righteous, and perfect in the sight of a God, without blameless until the coming of the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon.
Kaya taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Sabihin mo, Lord, gawin mo kong banal. Tulungan mo ako, Lord. Na binigyan mo ko ng Espiritu mo upang mayroon ako ng tunay konsensya na mumula sa iyo. Opo, dakilang Diyos, amalan sa pangalan mo, mahal na Panginoon. Sa mga sandaling ito, nandito kami nagsusumamo sa iyo, Lord. Mahal na Panginoon, salamat sa mga salita mo na nawaan namin. Na dapat namin itong buong buhay namin gawin natin banal, walang ikasaway, perpekto sa harapan mo hanggang sa iyong pagbabalik. Dahil habang buhay kami, may silbi kami. Pag namatay kami, wala na. Tulungan mo kami, Lord, na maging may silbi kami sa iyo habang buhay kami. Mapurihan ka namin, maawitan ka namin, servisyohan ka namin, Lord. Maging banal kami, maging perpekto. Kaya ayak at tanggap sa iyo harapan, Lord. Na sa iyong pagbalik kami masama sa iyong pagbalik, Lord. Tulungan, pangawakan mo kami lahat, pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon. Ikaw magpagkaramdaman, magbaon na buhay, tulungan mo kami, Panginoon, sa unat dalangin yung propeta, mga pastor, sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Jesus, ipatong kamay sa iyong ulo, maminamahal. Lahat tayo maglihans with all power and authority. O pumala Panginoon, babang kapangyarihan mo sa aming kalagitan sa mansanding ito. Ay by the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases, cast out from the children of the might of this build problems, weaknesses began, canalities, ram us out from the poverty, bless, health, is right, Lord. Jesus' name. Amen, bless the Lord. Palakpakan natin, Diyos, maminamahal. Everybody, say, bless the Lord. Lahat tayo tumayo, bayo kamot, singgit, tulog kabis, help us, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord. Amen. Ayaw mag-absent, mga minamahal, padaluloy. Friday, Sunday, patuloy tayo, upang tayo pagpalain ng Panginoon. Gagawin sa baksis, ating register sa puting abak, 5 pisos pataas, hanggang sa brown abak sa ating lupa. At tayo po ay tumayo, mga minamahal, sa ating closing prayer po. Itong beloved Brother Lulong Sibilya, sa ating closing prayer po. Taas yung kamay, tayo po ay dumalangin. Tampingan tayo natin. Praise the Lord. God bless you po. Ating beloved ordained preacher and Vianney. Hallelujah. Manalangin po tayo lahat mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Opo amang banal Diyos. Kapag sa banal na pangalan ng aming mahal na Panginoon Jesus. Naglalangin sa mga ginagalang sa iyo. Mula Pastor Evangelist Wendy Estrada Almeida. Mala Panginoon, maraming salamat po sa tagumpay sa panalagawain sa gabing ito. Mala Panginoon, maraming salamat sa MC. Joyful song, solemn song sa matestimony aming nakapanginggan sa mga magkapatiran. Hallelujah. Sa mga pag-awitan, beloved Finance Choir, yung choir, Mala Panginoon. Hallelujah. Sa pagbibigay, sa kay Pagdugma ng Malon. Hallelujah. Lalo na sa banal na salita. Nagpalala sa batis sa amin. Mala Panginoon. Yeah. Nagkaroon kami kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Salamat po, Mala Panginoon. Panginoon, sa may pag-uwi, sa may matahanan, hallelujah, iligtas mo kami, hallelujah, sa may pagtawid sa mga karsada. Hallelujah, ibalik mo kami, sunod ang balagawain. Yes. Ito ang aming samot na langit, sa mga pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, hallelujah. Amen. God bless you po. Ang beloved preacher Sibilya. Maglaman huwag kita manahan. We love in the Lord. Lord Jesus, love siya. Magpalihas po. Dili po itong alias ng beloved church. Tulingkuran natin.